Nakipag-partner ang Department of Agrarian Reform o DAR sa ilang Agrarian Reform Beneficiary Organizations o ARBO sa Nueva Ecija sa ilalim ng Climate Resilient Farm Productivity Support Program o CRF-PSP. Layunin ng inisyatibong ito na magbigay ng climate resilient na suporta sa mga Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs sa lalawigan upang matulungan silang makabangon at makapagpatuloy ng produksyon sa kabila ng matitinding epekto ng pagbabago ng klima. Formal na isinagawa ang partnership sa pamagitan ng paglagda sa Memorandum of Agreement kung saan nangako ang ahensya at mga ARBO na magtutulungan upang mapataas ang produktibidad ng sakahan at maprotektahan ang kabuhayan laban sa matitinding kalamidad, pagtaas ng gastos at panganib sa produksyon ng pagkain. Pinangunahan ni DAR Provincial Agrarian Reform Program Officer Eden Ponyo ang seremonya ng paglagda at binigyang diin ang kahalagahan ng pagsasalin ng suporta ng pamahalaan tungo sa konkretong tulong para sa mga magsasaka. Sa ilalim ng Sustainable Livelihood Support for Disaster-Affected Areas Component, 7 ARBO ang makatatanggap ng maliliit na farm machinery and equipment o FMEs upang makatulong sa kanilang pagbangon mula sa climate-related losses at mapanatili ang kanilang operasyon. Kabilang sa mga kooperatiba ang makikinabang ang Bantog Agriculture Multipurpose Cooperative, Alisar FST Multipurpose Cooperative, Lamorito Farmers Association Incorporated, Liberty Fishermen and Farmers Trading Corporation, Calabawan Producers Cooperative, Indigenous People Agriculture Cooperative at Singalat Producers Cooperative. Samantala, 3 pang ARBO ang makikinabang sa ilalim ng Major Crop-Based Block Farming Component, ang Dilain Farmers Multipurpose Cooperative, Batitang Agriculture Cooperative at Biyayang Handog Multipurpose Cooperative ay tatanggap ng 4-wheel drive tractors, grass cutter at knapsack power sprayers upang mapalakas ang kanilang sama-samang pagsasaka. Ayon sa DAR, dumalo ang mga kalahok na ARBO sa mga pre-signing briefing hinggil sa mga alituntunin ng programa, kanilang mga responsibilidad at wastong paggamit ng mga FMEs, binigyang diin din sa mga sesyon ng tamang operasyon, maintenance at sama-samang pananagutan upang matiyak ang pangmatagalang benepisyo para sa mga farmer members. Ang hakbang na ito ay kaayon ng advokasya ni Conrado Estrella III, kalihim ng DAR, na isulong ang climate smart agriculture at tuloy-tuloy na suporta sa mga ARB sa mga pangunahing lalawigang tagapagluwas ng pagkain. Bilang isa sa mga nangungunang producer ng palay sa bansa, mahalaga ang suportang ito para sa Nueva Ecija upang matulungan ang mga ARBO na harapin ang mga hamon ng klima, mapataas ang produksyon at matiyak ang matatag na kabuhayan ng mga magsasaka. Nakipagtulungan ang Nueva Ecija University of Science and Technology o NUST sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP upang palakasin ang kaalaman sa financial literacy at pag-unawa sa istruktura, pangangasiwa at mga reforma sa sistemang pinansyal ng bansa. Isinagawa ang isang hybrid seminar na may pamagat na Understanding the Philippine Financial System sa Nieto Hall ng NUST Sumakab Campus. Ang programa ay pinangunahan ng College of Management and Business Technology ng Universidad kasama ang Human Resource Management Office o HRMO Learning and Development Unit. Dumalo sa seminar ang piling mga guro at non-teaching personnel mula sa iba't ibang campus ng NUST, mga estudyante ng Business Administration at mga online na kinatawan mula sa iba pang universidad at institusyon. Sa kanyang mensahe, hinikayat ni NUST Vice President for Administration, Business and Finance na si Bembol Castillo ang mga kalahok na pahalagahan ng paglilingkod sa publiko kasabay ng pagkakaroon ng sapat na kaalaman sa pananalapi.
Samantala, nagbigay ng mga pangunahing lektura sina Maria Mercenaida Donovan, Acting Deputy Director mula sa BSP Central Office, at Darwin Lucella, Bank Officer ng Supervisory Policy and Research Department. Tinalakay nila ang pangkalahatang kalagayan ng sistemang pinansyal ng Pilipinas, mga pamamaraan ng pangasiwa at ang BSP Financial Sector Reform Agenda. Sinundan ito ng isang open forum kung saan nagtanong ang mga kalahok tungkol sa financial awareness, wastong pagdedesisyon sa pera at mga paraan ng pag-iwas sa panganib sa pananalapi. Ayon naman kay Jenna Cristel Ilustre, pinuno ng HRMO ng NEUST, ang mga kaalamang nakuha sa seminar ay hindi lamang para sa silid-aralan kundi maaari ring magamit sa pang-araw-araw na gawain at responsibilidad. Binigyang diin ng NEUST na ang naturang seminar ay mahalaga upang mabigyan ang mga kalahok ng praktikal na kaalaman tungo sa sistemang pinansyal na makatutulong sa kanilang pag-aaral, trabaho at pang-araw-araw na pagpapasya sa pera. Binigyang pugay ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization of PhilMec ang mahalagang papel ng kababaihan sa sektor ng agrikultura at mekanisasyon sa paglulunsad ng pagdiriwang ng National Women's Month na may temang Lead Like the Babaylans Filipinas. Ginawa ang kick-off activity sa punong tanggapan ng PhilMec sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Sa kanyang mensahe, pinuri ni PhilMec Director at Gender and Development GAD Focal Point System Chair na si Junicio Alvendia ang ambag at kakayahan ng kababaihan sa pagpapaunlad ng agrikultura at makabagong teknolohiya sa sakahan. Pinangunahan naman ni GAD Executive Committee Chair na si Nelson Santiago at GAD Focal Person na si Bess G. Magararo ang pagbubukas ng programa kasama ang GAD Secretariat at Technical Working Group. Bilang bahagi ng pagdiriwang sa buong buwan ng Marso, naghanda ang PhilMec ng iba't ibang aktibidad bilang suporta sa kampanya ng Philippine Commission on Women o PCW na We for Gender Equality and Inclusive Society. Kabilang sa mga tampok ng aktibidad ang Women and Everyone o We, Concert for a Cause at We Talks na inaasahang makakalikom ng pondo para sa Home for the Girls sa Palayan City, Nueva Ecija. Ang taon ng pagdiriwang na pinangungunahan ng PCW ay nagpakilala sa natatanging kakayahan, mahalagang kontribusyon at sakripisyo ng mga kababaihan na patuloy na nagpapalakas sa lipunan.